Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Isa na namang video ang aking ibabahagi na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral mula sa salita ng Diyos. It is said na life is what you make it. It is a matter of choice. And I believe na itong mga salitang ito ay mayroong biblical significance sa sinabi ng Panginoong Hesus nung siya ay nangaral sa mga tao doon sa Galilee. Mababasa natin ito sa Matthew 7 verses 13 to 14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Gumamit ng paglalarawan ang Panginoong Hesus na ang gate na tinutukoy niya dito ay yung ating eternal destination. So may narrow gate at mayroong wide gate. So alam naman natin yung ano yung gate, di ba? So ito yung entry point, ito yung daanan ng isang bagay na kung saan ay papasok or ikaw ay papasok. So yung pagkasabi ng Panginoong Hesus doon sa narrow gate ay ito ay hard. Ito ay mahirap dumaan sa gate na yun, pero it will lead you to life at kukunti lang ang nakakahanap nito. Yung naman sa wide gate ay easy. So, ibig sabihin, madaling pumasok kaya marami yung napupunta doon or marami yung pinipili na pumunta doon, but it leads to destruction. Ang tao ay may pagpipilian. Gusto mo bang pumunta doon sa narrow gate or sa wide gate? Heaven or hell, eternal life or eternal destruction or eternal death. Ipinapakita dito na our choices in life will determine our eternal destination. Tayo ay may kalayaang pumili kung ano ba yung gusto nating maging takbo ng ating buhay. Ano ba yung magiging buhay natin? Buhay ba na kasama ang Diyos o wala ang Diyos? Buhay ba na tayo yung naghahari sa sarili natin or pinaghaharian tayo ng Diyos? Pipiliin mo ba na dumaan sa makipot na daan na kung saan ay mararanasan mo ang hirap, marami kang mararanasan ng mga challenges, mga pagsubok, a test of faith, a test of character, a test of obedience to God, a test of your commitment to God? It will lead you to a life with God, an everlasting life in the presence of God. Kaya konti lang talaga ang nakakahanap nito dahil sabi na mismo ng Panginoong Hesus na mahirap ang daang ito. Pero sabi niya, piliin mo ang daang ito dahil ito yun. Ito yung maglilid sa'yo, ito yung gagabay sa'yo sa buhay na walang hanggan. Or mayroon ka rin namang isang pagpipilian, ang wide gate. Ito ay madali, easy life. You live by your own rules. You go with the flow in the world. But towards the end ay it will lead you to destruction. So it's your choice kung saan mo gustong dumaan. But I hope na piliin mo yung daang makipot tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus na you will choose love over hate. You will choose humility over pride. You will choose kindness over heartlessness. You will choose generosity over greed. You will choose life over death. And these things will lead you to an everlasting life with God. So ang una is life's choices determines our eternal destination. And the second one is life's end goal is to glorify God. How sad and often people think na ang pinaka-end goal ng buhay natin sa mundong ito ay maging masaya, maging successful, ma-achieve natin yung pinapangarap natin. But that's not it. Life is not just that. Yes, gusto ng Diyos na maranasan natin, makamit natin ang mga yon. But our end goal, ang pinaka-goal natin sa buhay is to glorify God, na ang buhay natin mismo sa mundong ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Our life should reflect the glory of God. How often people have been blinded by the affairs and wealth of this world na hindi nila alintana ang kanilang katapusan. Mas nag-focus sila sa mga material things, mga temporal things na nakikita nila sa mundong ito instead of those things that have eternal value. Minsan kung kailan halos huli na ang lahat, kung nandun na sila sa bingit ng kamatayan, saka lang nila marirealize how much life they have lost, how much time they have wasted
on focusing on these temporal things at na-neglect nila yung mga mas mahalaga pang bagay. Maiksi lang ang buhay natin at sa panahong yon, when we have achieved everything in life but we neglect or forget or don't remember God na siya rin mismo ang nagbigay, and when we don't offer it to God as a sacrifice of praise, of thanksgiving, ay useless din ang mga ito. So yan dapat yung maging goal natin sa buhay. Hindi lang maging mayaman, maging successful, maging kilala, but our life should be a reflection of who God is, na ang buhay natin mismo ay mag-reflect sa glory ng Panginoon. And the third one na makukuha natin sa passage nito na ibinigay ng Panginoong Jesus is, the gate that leads to eternal life is Jesus. He is the gate. Wala nang ibang daraanan. Wala nang iba pang way, kundi si Jesus lang. He is the way, the truth, and the life, sabi nga sa John 14 verse 6. So follow Jesus because He will lead you to a truly fulfilling life. It's not an easy road. Hindi niya sinabing madali. In fact, mahirap. Maraming challenges. But it's worth it. Jesus is the way to eternal life. And if you are not fully convinced or nagda-doubt ka pa kung siya ba talaga or maybe there's other way, may I suggest, know Him personally, read the Bible, and know Jesus personally, and you will see, you will find out who He really is. So I hope na ang maikling mensaheng ito ay mayroon kang makuhang magandang bagay at makatulong sa iyong paglago sa iyong relasyon sa Diyos. God bless!